Ito pala ang kwento ng buhay at kamatayan ni Julio Nalundasan 1894 hanggang 1935 ay isa sa pinakamahalagang yugto sa kasaysayang pampulitika ng Pilipinas, sapagkat ito ang nagmarka ng simula ng pampublikong buhay ni Ferdinand Marcos Sr. Maagang buhay at karerang pampulitika. Si Julio Nalundasan ay isang Pilipinong abogado at politiko na isinilang noong July 21, 1894 sa Batac, Ilocos Norte. Pag-angat sa kapangyarihan. Nagsilbi siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte, matapos manalo sa halalan noong 1934 laban kay Mariano Marcos, ama ni Ferdinand Marcos. Ribalidad sa halalan. Noong September 1935, sa unang halalan ng bagong tatag na pamahalaang Commonwealth, muling nagharap si Nalundasan at Mariano Marcos para sa pwesto sa Pambansang Asembleya. Muling nanalo si Nalundasan at tinalo ang nakatatandang Marcos sa ikalawang pagkakataon. Ang pagpaslang. Ang insidente. Noong gabi ng September 20, 1935, 2 araw lamang matapos siyang ideklarang panalo, si Nalundasan ay binaril sa kanyang bahay sa Batac habang siya ay nagsisipilyo malapit sa bukas na bintana. Ang nakamamatay na bala. Isang bala mula sa .22 caliber, ayon sa ilang ulat ay .25 caliber, ang tumama sa kanyang likod at tumagos sa kanyang puso, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Motibo. Nag-ugat ang krimen sa isang paradang pagdiriwang ng mga taga-suporta ni Nalundasan na itinuring na nakahihiya para sa pamilyang Marcos, kung saan may dalang huwad na kabaong na may nakasulat na pangalang, Marcos. Ang paglilitis at pagbawi ng hatol. Pag-aresto at hatol. Noong 1938 kinasuhan ng pagpatay sina Mariano Marcos, ang kanyang anak na si Ferdinand Marcos, na nooy 18 taong gulang at estudyante ng batas, ang kapatid niyang si Pio Marcos, at ang bayaw na si Quirino Lizardo. Desisyon ng mababang hukuman. Noong 1939 hinatulan ng mababang hukuman sina Ferdinand Marcos at Quirino Lizardo ng salang pagpatay, habang napawalang sala sina Mariano at Pio Marcos. Sinentensyahan si Ferdinand Marcos ng 10 hanggang 17 taong pagkakakulong. Pagpapawalang sala ng Korte Suprema. Habang nakakulong, kilala si Ferdinand Marcos sa pag-aaral para sa bar exam at sa paggawa ng sarili niyang apela. Noong October 22, 1940 ibinasura ng Korte Suprema ng Pilipinas ang hatol laban sa kanya. Batayan ng desisyon. Isinulat ni Associate Justice Jose P. Laurel ang desisyon, na nagsasabing ang ebidensya laban sa mga akusado ay hindi sapat at nakabatay sa mga kontaminado at hindi mapagkakatiwalaang testimonya. Pamana at kahalagahan. Ang pagpaslang kay Julio Nalundasan ay nananatiling opisyal na hindi nalulutas, sapagkat wala ng iba pang matagumpay na nakasuhan para sa krimen. Madalas itong banggitin ng mga historiador bilang pangunahing halimbawa ng matindi at marahas na politika sa Ilocos Norte bago ang ikalawang digmaang pandaigdig.